Welcome back to the program Power to Unite with Elvira. Part 2 na po ito ng ating magandang conversation with Monsignor Gary Formoso. Siya po Judicial Vicar ng Archdiocese of Nueva Segovia. At the same time, Rector din po siya ng Metropolitan Cathedral na sinasabi natin St. Paul ng Bigan City. At si Padre Miguel Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament. Pareho po canon law. Lawyer sila at alam po natin, experts sila, and they also sit together sa ilang marriage tribunal. That's why they are the resource person na makakatulong po sa atin if you really want to know how to nullify your marriage in the church. So, marami po kaming pag-uusapan. Siya po ang tunghayan ninyo sa pagbabalik ng Power to Unite with Elvira. Monsignor Gary, Father Mike, kasi sa part 1, medyo na-mention natin at inamin nyo naman na ever since His Holiness Pope Francis make this easier for a lot of people to appeal in the church for to nullify their marriage, ano ba ang nakita nyo differences? Bakit sinabi nyo it's more simplified at naging madali? Diba, lalo ngayon, within 40 days, kailan may decision na kayo. Ano yung mga pagkakaiba yung napansin ninyo? Okay. Aside from mga sinabi namin kanina, Tita, dapat maintindihan ng mga tao, noon kasi talagang napakahaba ang proseso. Okay. Kasi parang sa civil courts din, may first instance, may second instance, may third instance kung minsan. Itong tatlong courts na ito ay na-simplify na. Noon, yung first instance decision ay automatic na isasubmit sa appellate court ng simbahan. This is Manila. Dapat, kung ano ang desisyon ng first instance, kung ganun din ang desisyon ng second instance, okay, no problem. Pero pag hindi pa magkatugma yung first instance at second instance, ay pupunta sa Roma, sa Rota, for the third appeal, for the third instance. Kaya nga, mahaba kasi it will take time sa first instance, it will take time sa second instance, at kung hindi pa na-solve, sa third instance pa. At yung bayad, so to say, ay may first, second, third. So, paano siya naging very simple at paano pinagsama? Okay, so ngayon, yung proseso na ay kapag siya yung decision sa lower court o sa first instance, yun na yun. Hindi na pwede siya mag-appeal. Meron pa rin appeal, Tita. Kung halimbawa merong party na hindi nila gustuhan o yung decision, pwede niyang i-appeal. Pero ngayon, hindi na automatic. Kasi before, kapag affirmative siya, automatic appeal yan, dadalhin sa appellate court at i-reviewin doon. Kung hindi pa nagtugma, yung sabi ni Monsi kanina, pag hindi pa pareho yung desisyon, dadalhin pa sa Roma. So ngayon, kung let's say, hindi sila masaya. Pag affirmative na, yun na yun. Decision na yun sa lower Pero court. sabi mo kanina, pwede pa sila mag-appeal. Kanino sila mag-appeal? Sa appellate court pa rin. Appellate pa rin. Nandun pa rin, pero hindi na automatic. Hindi na automatic. So, ang pero decision, bihira na. So, normally kasi, mas gusto nila talaga. Basta mayroon lang masabi na lumabas sa simbahan na hindi naman dini-deny, di ba? I think both sides are very happy for the no? Morafel. Pero you will be surprised, marami pa rin nag-oppose. May mga kaso na okay na nga sa first instance. Yung respondent, naghahabol pa rin. Ayaw pa rin niya ma-annul yung kanyang kasal. May declare na annul yung kanyang kasal. May ganun din. May mga ganun din. So, paano kung let's say, yung isa gusto, yung isa ayaw? Paano yan? Kung may resistance na nangyayari. May petitioner, yung sinasabi ko kanina, we are after the truth. Kung hindi makikooperate yung respondent and we arrive at a certain moral certitude na gano'n, ay pwedeng i-declare na null and void yung kasal. Kahit hindi makikooperate yung isa. Pero ideally, dapat mag-cooperate para mas mabilis. Pero we can always arrive at a conclusion using yung petitioner at mga witnesses.
di ba one-sided yun? Kasi hindi natin pinakinggan yung the other side. Pwede niya. Ayaw niya eh. Sinasamon din po kasi tita yan. Oo. Bago kami mag-hearing, bago namin ituloy yung kaso, yung petition, meron din po mga subpina kung tinatawag sa civil. Summons. Sinasamon, pinadadalhan din namin. Normally, ang mga respondent, sumasagot din, nagpapadala ng sulat na okay, wala akong hindi naman ako hahadlang, no? Ituloy na ninyo yan. Okay, maganda yan. Pero meron din talagang nananahimik lang. Pero kapag ganyan na nananahimik at hindi nagbibigay ng kanyang opinion, hindi naman namin po pwedeng baliwalain na lang yung petition. So, i-work out namin base doon sa statement ng petitioner at saka yung mga witnesses. Paano yung, let's say, nag-asawa sa ibang bansa? Tapos yung asawa nila, either yung babae, lalaki, ay foreigner. But kasal sa simbahan. Tapos suddenly, usong-uso sa abroad, divorce eh. Pag sinabi, ayaw ko sa'yo, divorce na sila. Paano yan? O let's say dito nag-asawa, foreigner yung asawa, pero dito nag-asawa. So, ang canon law kasi po ay universal. Okay. Kahit saan ka, kahit anong bansa ka, covered ka ng canon law. So, i-address, tatanggapin. Ang magkakaroon lang ng difference pagdating na doon sa civil. Kasi nga, sabi ni Monsi kanina, nung first part, yes. Ang kasal sa simbahan, meron siyang civil effect. Sa kasal ng mga, lalo na yung mga binyagan, di ba? So, hindi lang siya canonical, kundi meron siyang civil effect. Doon siya magkakaroon ng pagkakaiba. Kung dito kinasal sa atin, sa Philippine law, so dito ay safeguarded ang permanency ng kasal. Pag pumunta sa ibang lugar at nag-apply doon ng divorce, hindi yan, sa atin walang effect. Walang effect. Walang effect pala siya doon. Kahit sa simbahan, hindi tatanggapin yung divorce ito. Yung divorce, civil lang. So nagpa-divorce, for example, sa ibang bansa, well, kung lucky, may dumaan siya sa korte dito, dineclare na valid yung divorce na yon, sa simbahan wala pa rin. Meron pa rin, kailangan pa rin mag-undergo ng proseso sa simbahan. So malaki din pala yan, no? Hindi yung basta-basta lang, kahit nasabi natin, naging madali, na simplified, pero still we have to follow certain step na para maging mas valid. Although, yung time elements ang nabago dito kasi mas naging madali ang decision. Hindi natutulog ang kaso pag hawak nyo na. Di ba? So, ibig sabihin talaga, kino-concentrate ninyo yung pag-aaral ng mga dinulog sa inyo sa kaso. No? So, I think that's a difference. You have to work triple hard to read all the complaints, all the defense, and di ba, offense or statement, di ba? Kasi we are also safeguarding marriage not only as a union but as a sacrament. Kaya napaka-importante na yung since Christ Himself raised it to a level of a sacrament, dapat we preserve that dignity ng sakramento ng kasal na hindi basta-basta nasisira ng anong human power. Normally ba ito nagdudulot sa inyo na i-nullify marriage na? Yung bang matagal na hiwalay o recently lang nag-asawa dahil nga sa hindi walang consent o let's say kahit sabihin natin may mga valid reason bakit bigla na madali. So ito ba mga kaso na ito? Paano nyo nakikita na masosolve agad ito? Merong matagal ng hiwalay. Tapos sabi nga ni Monsi nung first part, merong mga, ang iba dyan, may kanya-kanya ng pamilya. Pero meron din mga, bago lang. Bago nga, oo. Oo.
Sabi nga natin, 1 linggo pa lang, nagkakasira na, ayaw na nila magsama. Di ba, ganon? So yung depende ganun, po. very short ang marriage. So does it helps the decision to be easier? It doesn't have to wait for 40 days? Depende pa rin sa ground, tita. Okay. Meron akong naalalang isang kaso na ito ay sa honeymoon pa lang, kumbaga yung unang gabi ng kanilang kasal, meron nang nakita yung babae at hindi na nga sila nagsiping. That already stops their conjugal life. Kasi may nakita na doon na problema sa lalaki. Kaya hindi nga oras lang. Oras lang. So kailangan talaga. Kung basta may valid... She has to depend it na totoo. May ground. Kung dininay yung kabilang side, hindi totoo yung allegation niya. And then he has to prove himself. At saka may mga kinakasal din na, well, first month, naghiwalay na, mag-apply lang yan after some time. Oo. Taon din ang binibilang minsan. Kasi hindi namin just ina-accept yung application ng kinasal ngayon. For example, after 1 week, nag-a-apply na for annulment. Yes. Baka nagkatampuhan lang. Kailangan may ano muna, yung Certain pastoral period. approach. Yeah, hindi. Kailangan pa naming tignan kung bakit sila naghiwalay. Baka pwede pang i-patch up. Baka nagkatampuhan lang or what. So usually sinasabi namin, well, you come back after a year. Titignan natin kung ano nangyari sa inyo. At marami sa kanila hindi na bumabalik. Either na patch up na, Nagkaayusan nag-reconcile na. sila. So itong maganda, at least good news yan in some way, na yung mga very short-term marriage, hindi nyo agad-agad tinatanggap. So, by giving them a chance to know one another, kasi sabi niyo 1 year no? Imagine mo, kung tinanggap niyo yan, maybe, di ba, sayang kung pwede naman pala magsama, tampuhan blues lang pala yan, di ba? Why not? Kaya So, kinakausap always namin. 1 year. Kinakausap niyo. namin yung mga parties. Unless talagang merong mabigat na ano. Unless binubugbog siya, yung bang ganon. Yung isa kong kasong nabanggit kanina, talagang napakaliwanag na hindi na nila tinuloy yung pagsasama nila kasi meron na agad nakita yung... So sa interview pa Babae. lang, alam nyo na kung the case should proceed or Yes, not. tita. No? Tapos binibigyan nyo sila ng advice na why not give yourself and your partners a chance to patch things up maybe, di ba? Kasi malalaman mo naman kung ang babaw naman yan para maghiwalay, parang gano'n. Baka naman ikaw ang problema, baka naman may solusyon pa yan. Yun ang pastoral side ng simbahan. Approach, Na we don't want them to separate. Pero itong separation na ito, declaration of nullity, talagang inevitable na, hindi na pwedeng i-postpone. Last recourse na kami. Last resort na yan. Yung kumbaga, sa proseso, tita, hindi naman agad-agad lalapit yan sa tribunal Pupunta mo na yan sa parish priest, Marriage therapist. Yung marriage counselors, tutulungan mo na sila. Okay. Pupunta yan sa amin sa tribunal kapag talagang May nakita na. irredeemable na. Yan din ang isang in-introduce ni Pope Francis. There is now a commission sa mga dioceses na tinatawag na prejudicial ministry. Na they are in charge of settling yung mga marriage issues na ito. Yeah. And they will sasabihin sa simbahan kung kailangan ng manol or hindi. So itong prejudicial Ministry. ano ito? Composed of lay? Lay na mga tinitrain namin, tita. So they undergo Parang marriage training. therapist, mga ganun. So dapat pala talaga may specializing school for this. You give me an idea. There is now, There is already. ang Cubao ang unang gumawa nito. Month-long formation. Mga madre, mga katekista, mga lay people, couples, mga ganon. Sila pa lang actually ang established na na meron na silang ganito. Yes, Sa amin, we have started it, pero hindi pa namin makuha yung mga lay people to help us. Yung mga nasa family life apostolate, sila yung mga nag-i-involve. Kasi sila yung mga may passion dito sa pag-alaga sa kapakanan ng mga mag-asawa.
Napakaganda nitong ministry na ito. So, ano pang isang nakikita ninyo na pagbabago nung inintroduce ni Pope Francis itong simplify, imadali natin? Yung isa pa na very clear, yung competency. Before, yung merong 4 na competency, yung tribunal. No? Pag sinabi mong competency, sa ano ba yung tribunal na pwedeng tumanggap ng petition? So, yung luma, bago itong inintroduce ni Pope Francis, may 4 kami na pinagbabasihan. Una, yung lugar na pinagdausan ng kasal. Place of the celebration. Pangalawa, kung sa taga-saan, yung address ng petitioner kung taga-saan. Pang-tatlo, yung address ng respondent. Pinaghiwalay pa yan. Pang-apat, yung place of evidences or proof. Saan ba matatagpuan yung mga ebidensya? Yung karamihan ng mga ebidensya, saan ba yun? Yung kung ano yung tribunal doon, pwede doon mag-file ng petition. Ngayon, ang ginawa ni Pope Francis, sinimplify ulit ito. 3 na lang. Binawasan. Binawasan. Ano po kasi nung pangalawa, napaka 2 and 3, no? Napaka masyadong mahaba o komplikado. Halimbawa, yung petitioner sa Manila, yung respondent sa Batangas, bago tanggapin ng Manila yung petition ng petitioner, kailangan mo nang humingi doon ng permiso sa Batangas na merong may petition itong ganyan. So magagrant pa siya. Itinanggal yon. So ngayon, 3 na lang, place of celebration, domicile or quasi-domicile ng respondent or petitioner, pinagsama na yan, hindi na kailangan ng permiso-permiso, tapos yung place of proof. So napakabilis na. Kasi kung nasa Amerika, for example, yung petitioner nito, nandun din yung respondent, nandun na yung pamilya nila na possible witnesses. Pwede na doon. Pwede na doon mag-file sa Amerika. Hindi na pwede pumunta pa dito. Doon na yan. Kahit dito sila nagkasal. Kasi nag-relocate, nag-immigrate. Ngayon, kung may mga kailangan sila doon na kailangan ng witness or pwede silang magpadala ng mga questionnaire. Yung tinatawag nating rogatory. Yung ganon. Kami ang magpa-process ng mga witnesses, papadala namin sa kanila para matulungan din namin sila doon. So yung kayo magpa-process, yung diocese, kung saan sila kinasal? Opo. Hindi. Kung saan yung witnesses. Padadala doon sa tribunal para kami yung isasama namin yung witnesses, i-interviewin namin. Kukuhanan din namin sila ng statement. Pag nag-gather na namin, padadala namin doon sa US kung ano yung kung ang witnesses sila iba-iba, may Batangas, may Manila, may paano yan? Di ang daming Yes. Napaka-komplikado pala din, no? Pwede rin mangyari, tita, na nag-file sila dito sa Pilipinas, pero yung witnesses nila or yung respondent nasa Amerika, we can ask the tribunal in the diocese to process also yung respondent doon, witnesses doon, ito papadala dito. Nako, I'm learning a lot, no? It's not very easy. I think medyo kulang pa ito. No, itutuloy po namin aming magandang discussion sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Monsignor Gary, Father Mike, alam niyo, I'm learning a lot, no? Kasi hindi ko akalain ganito pala, meant to say you need to know and understand deeply yung man nangyayari ngayon. Tapos hindi ko akalain, ang dami pala nag-a-appeal ngayon sa church, no? Dahil since binago ni Pope Francis na sinabi niya, yung time elements, bawasan ninyo, tapos yung mga hahabang proseso, shorten nyo, wag na masyadong mahal, bawasan nyo din, di ba? So, that means to say, the church is very ready, well-equipped to help, no? Dahil nakikita natin na yung kinatatakutan noon, ang tagal, takes years, ang mahal-mahal, di ba? Tapos yung sinasabi nila na dapat
yung kilala, may connection. Yun ang naririnig ko. Ay, naku, kung wala kang connection, hindi man nullify yung marriage mo. But now, with this one, anybody can appeal. Oh, yeah. Kaya lang, may certain restriction, may certain limitation na dapat susundin pa rin ng mga petitioner, di ba? Kailangan may proseso pa rin. May proseso pa rin, di ba? Kasi ang hinahabol natin dito sa trabaho ninyong katotohanan, to make the right decision, to make very fair and just. Yes. Tama, Monsi? Well, actually, after all that has been said, we should remember na sagrado talaga ang kasal at hindi natin basta-basta ito pinapasok. Pinag-uusapan nga natin kanina na ang kasal ay hindi solusyon sa isang problema. Kaya yung dapat tandaan natin, we prepare for this status in life. We prepare psychologically, spiritually, emotionally. Para pagpasok natin sa, ninyo pala, sa kasal, ay ready ka to live with a spouse for the rest of your life. Ang hirap niyan kasi, with our mentality today, na you can dispose anything at your own time, at your own reason, ay tinatranslate din natin yan sa kasal na hindi dapat. Kasi ang kasal ay sagrado nga, na hindi basta-basta pinapasok. Tsaka irespeto. Yeah. No? So talaga po nakikita natin dito na sa sharing ni Monsignor Gary at ni Father Mike, no, it's not very easy to make a right decision. But once you commit yourself to the sanctity of marriage, dapat po ipaglaban ninyo at panindigan ninyo. Ang simbahan ay always searching for the truth, nothing but the truth, no? So, kung sa tingin ninyo may pagkukulang, ang simbahan andyan po nakikinig, and they make it very easier for all of you to listen, to understand, and to appeal. Diba? Kasi dahil sa ginawa ni Santo Papa, ni Pope Francis, na simplify po ang maproseso, na shorten ang time elements, at the same time, hindi na naging mahal. So yung mga agam-agam ninyo noon, nabawasan lahat yan because ang simbahan nakikinig din at talagang makikita mo sumusunod din sa pagbabago ng panahon. Kaya ang part 3, I hope you don't mind if we can continue another. Kasi napansin ko, bitin. Kulang pa yung pag-usapan natin. No? So, napaka-relevant ng issue dito tungkol sa divorce. Kaya na ba natin? Ready na ba ang Pilipinas to undergo this divorce? Na samantala, meron naman ginagawa ang simbahan to nullify your marriage. Basta you commit the right decision, yung witnesses mo ay mga tugma lahat at talaga lahat ay katotohanan. There's nothing. At sa loob ng 40 days, granted agad yan, di ba? So, ang mahirap lang dito na sana ipagdasal natin yung mga obispo, pare, diakono na nakaupo, no, sa marriage tribunal. Pagdasal natin sila because they have to read a lot. They have to make a very objective decision and they have to make the right decision. So, I was telling them, we will have another episode. Normally po, 2 episode, but since this is a very interesting topic, itutuloy po namin next week ang part 3 ng ating magandang conversation with Monsignor Gary Formoso and Father Mike Miguel Garcia, na kung saan po alam na alam natin, expert po sila dito sa marriage. No? At tamang sabi ni Monsignor Gary, we have to respect, we have to validate yung sinagot ninyong yes sa hirap at sa ginhawa, ipaglaban po natin. Hanggang sa muli, dito po sa programa ng Power to Unite with Elvira. See you next week ang part 3 po ng aming discussion.